Mula sa FM Radio at PRTV Newsroom, ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang tanghali mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita. Pinuri ni Deputy Speaker Paulo Ortega si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa matatag at makatarungang paninindigan nito sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Kasabay ng paglabas ng survey na nagpapakitang suportado ng mayorya ng mga Pilipino ang depensa sa West Philippine Sea. Sinabi ni Ortega na kinukumpirma nito na iisa ang saloobin ng publiko at gobyerno kung saan 60% ang hindi nagtitiwala sa China at 79% naman ang itinuturing itong pinakamalaking panlabas na banta sa bansa. Binigyang diin din niya na ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang geopolitical, kundi may direktang epekto sa kabuhayan ng mga mangingisda at sa seguridad sa pagkain. Nanawagan naman si Ortega ng patuloy na suporta sa AFP, Philippine Coast Guard at mga komunidad para sa pagsusulong ng karapatan sa ating soberenya. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, lumitaw sa dokumento na inihain sa Korte Suprema ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ay nasa Stockholm, Sweden noong January 15, 2026. Ang ebidensya ay napatunayan sa pamamagitan ng kanyang lagda at pagkakakilanlan na kalakip ng kanyang petisyon laban kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Humihiling si Ko ng Temporary Restraining Order o TRO upang pigilan ang implementasyon ng resolusyon na nagre-rekomenda ng kasong graft at malversation laban sa kanya. Iginiit din ni Ko na nilabag ang kanyang constitutional rights para sa due process dahil hindi siya nabigyan ng tamang abiso upang makapagsumite ng counter affidavit. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, ka-vibes, are you feeling stressed? Abay mag-relax dahil kung paniniwalaan ang sinabi ng isang opisyal na Malaysian Prime Minister's Department for Religious Affairs na si Dr. Zulkifli Hasan, pasintabi po sa ating mga kaibigan na LGBTQ, abay kabilang daw ang matinding stress sa mga dahilan kung bakit nagiging miyembro ng tinaguriang third sex ang ilang individual. Paliwanag ni Dr. Hasan, nag-aambag daw kasi ito sa pag-engage ng mga individual sa tinatawag niyang LGBTQ lifestyle, lalo na ang stress na may kaugnayan sa trabaho, social lifestyle at kakulangan sa pagsasabuhay ng relihiyon. Pinagbasehan niya ang pag-aaral noong 2017 kung saan sinabing may ilang factors daw na maaring maka-impluwensya sa pag-engage ng isang individual sa LGBTQ lifestyle, kabilang ang impluwensyang panlipunan, kananasang sexual, stress sa trabaho at iba pa. Maigpit naman ang Malaysia sa LGBTQ pero ayon sa isa pang eksperto, kailangan pa ng mas masusing pag-aaral ang sinabi naman ni Dr. Hasan. Kaya't mga ka-vibes, chill lang tayo. At yan ang buong kalipunan ng ating mga balita sa FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.